Blake? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Aliana. Napatras pa siya nung naglakad nito palapit sa kanya. Papunta ka na raw sa check-up mo. Samahan na kita? Nakangiting sabi ni Blake. Nalilito pa rin tiningnan ni Aliana ang asawa. Tumingin siya kay Nanay Myrna na nasa tabi niya lang. Maging ito'y nagtataka rin dahil si Blake ang nasa harapan nila. Huminga ng malalim si Aliana at pinakalma ang sarili. Bigla kasing bumilis ang pagpintig ng kanyang puso. Bakit? I'm back. Hindi na ako aalis, Aliana. Ha? Lalong nangunot ang noon ni Aliana. Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba sila nang pinipili mo? Napabuga ng hangin si Blake. Can we talk first? Hep! Biglang may boses na nagsalita sa may likuran nila Aliana. Dali-daling lumapit si Kiray at hinarang ang sarili niya sa harap ni Aliana. Sinasabi ko na nga ba't bumalik ka na? No, hindi pwede. Ha? Please Kiray, I need to talk with my wife. Wife? Hindi ba nga't pinagpalit mo na siya sa ex mo? Naku, hindi pwede. Bawal sa stress ang kaibigan ko. Kiray, anak, kumalma ka naman. Saway ni Myrna. Hinawakan ni Aliana ang braso ni Kiray. Sige na Kiray, ayos lang ako. Bessie, ang bata. Alam mo naman ang kalagayan mo, hindi ba? Nag-aalala pa rin sabi ni Kiray. Ngumiti si Aliana. Alam ko Kiray, salamat sa pag-aalala. Tumingin siya kay Blake. Pero hayaan mo na, kakausapin ko muna siya. Hay naku Bessie, sige na nga. Humarap si Kiray kay Blake. Ikaw ha? Ginuro niya ito. Kapag makita kong may mangyari sa kaibigan ko, lagot ka talaga sa akin. Hindi naman alam ni Blake kung ngingiti ba siya o magagalit din. Napakamot na lamang siya ng ulo at tumango kay Kiray. Sure. Sumunod ka sa akin, ani ni Aliana. Tumalikod na siya at naglakad papasok ng mansyon. Doon na lang siya nagpunta sa mini library sa unang palapag lang. Naupo siya sa sala doon at si Blake naman ay sa katapat niya. Ano ang gusto mong sabihin Blake? Pwede bang bilisan natin? Mahinang tanong ni Aliana. Pero mahigpit na ang hawak niya sa handbag dahil sa nag-aalala naman siya sa sasabihin nito. Pinipilit naman niyang pakalmahin ang sarili ngunit hindi pa rin mawala ang pagkirot sa kanyang dibdib. Is there something wrong? Bakit parang alalang-alala sila? Doon ay biglang nakaramdam ng pagkainis si Aliana. Niwala man lang itong idea talaga sa nangyayari sa kanya. Buntis ako. Normal lang na mag-alala sila sa akin. Dahil silang mga totoong nagmamahal sa akin. Aniya, may hinahon pa rin ang boses pero mababakas pa rin ang panunumbat sa kanyang tinig. Napatango naman si Blake. I know, sobrang sama ang ginawa ko sa iyo Aliana. And I want to say sorry for you for what I did. I realized na ikaw talagang mahal ko. Nakagat ni Aliana ang labi. Nangingilid ng mga luha niya dahil sa pinipigil na emosyon. Mahal? Sa tingin mo ba, ganun lang yun kadali Blake? Aliana. Tumayo si Blake at naupo sa tabi ni Aliana. Ngunit mabilis na umusod ang dalaga palayo rito. Akala ko gusto mong maging totoo tayo. Naging totoo tayo. Pinigilan ko maigi ang sarili ko na huwag mahulog sa'yo. Pero dahil sabi mo gusto mong maging totoo tayo, pumayag ako. Minahal na kita Blake. Kaya napakasakit na dahil lang sa nalaman mo tungkol sa ex mo, ay nakalimutan mo na ako kaagad. Hindi naman sana kita pipigilan na makita mo anak mo. Karapatan mo yun, pero bakit bigla mo naman akong isiwan na lang bahala? I'm sorry. Araw-araw akong pinapatay na sakit na nararamdaman ko. Tinanggap ko na nawala ka na sa akin kahit masakit pa rin. Alam mo kung bakit sila alalang-alala sa akin? Dahil pwedeng mawala sa akin ang dinadala ko, Blake. Hindi mo alam dahil isinawalang bahala mo na ako. Tapos babalik ka rito na parang wala lang? Napahaguluhol na si Aliana. What do you mean, Aliana? Last check-up ko, mahina ang pagpintig ng puso na anak natin. What? Oh, napasa po si Blake ng kanyang noo. I'm sorry, Aliana. I'm sorry. Hinawakan ni Blake ang kamay ni Aliana.
Umiling si Aliana. Hindi ko alam, Blake. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Just give me a chance, please. I promise I will make sure that everything will be back like before. I didn't know. I'm sorry. Pagmamakaawa ni Blake. Pumikit ng mariin si Aliana. Inalis niya pagkakahawak ni Blake sa kanya at tumayo na. Hindi ko pa alam, Blake. Pero hindi kita pipigilan sa karapatan mo. Huwag ka na lang muna sa akin magpapakita, please. Aliana naman, don't do this. Tumayo si Blake at niyakap si Aliana. Napapikit ng maraan si Aliana. Doon niya napagtanto kung gaano niya na-miss ang asawa. Ang yakap nito, ang hawak nito, ang amoy nito. Pakiramdam niya, bigla'y lumambot ang kanyang puso. Ngunit mas nangibabaw pa rin ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang takot na baka bigla na lang magbagong isip nito. Please Blake, hayaan mo na muna ako. No, I promise I won't leave your side again. I'm begging you. Ilang sandali sila sa ganang posisyon. Ang daming gustong sabihin ni Aliana sa asawa, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niya itong sumbatan dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Ngunit mas pinili niyang huwag na lang magsalita dahil na rin sa pag-aalala para sa kanyang ipinagbubuntis. Sa huli ay sumama pa rin si Blake sa kanila. Noong kumalma si Aliana, hindi na niya ito pinigilan. Nagagalit pa si Kiray dahil sadyang malambot ang puso ng dalaga. Kahit na nagagalit ito ay nagtitiis lang. Gusto pa nga sana nitong sa Maynila pero pinigilan na ni Myrna. Komportable ka ba? Tanong ni Blake kay Aliana. Tumango lang si Aliana at sumandig na sa backrest. I see you have a personal nurse. Si Daddy ang nag-hire sa kanya. Ipinikit ni Aliana ang kanyang mga mata. Gusto ko munang magpahinga. Okay, I'll wake you up when we arrive. Hindi na sumagot si Aliana. Pinilit niyang matulog pero hindi naman siya makatulog. Ang totoo ay ayaw niya lang makipag-usap kay Blake. Ramdam niya kasi ang panakanakang mga tingin nito sa kanya. Makalipas ang 2 oras ay nakarating na sila sa Maynila. Tumigil muna sila sa hotel kung saan ang pagtutuluyan ni Aliana. Mas pinili ni Aliana doon dahil ayaw niya umuwi sa kanila. Nahihiya na rin naman siya sa pag-spoil sa kanya ni Don Lucio. Why are you staying here? We have our house, Aliana. Hindi ko kayang umuwi doon. Oh, okay. I'm sorry. Tama ng paghingi mo ng tawad, Blake. Sorry. Tiningnan ni Aliana ang asawa. Napangiwi naman ito sa kanya. Bahagyang inirapan ni Aliana ang asawa at tumingin na lang ng diretso. Pagpasok nila sa elevator, bigla pa siyang nawala ng balanse noong umandar na yun. Mabuti na lang ay agad siyang nasalo ni Blake. Pakiramdam ni Aliana biglang kumislot ang kanyang puso at gulat na napatitig sa mukha ng asawa. Be careful, please. Napalunok si Aliana. Agad siyang tumayo ng maayos at kumapit sa kapitan sa elevator. Pasimple niya sinapong dibdib at bahagyang bumuga ng hangin. Masama ang loob niya sa asawa, ngunit nagulat siya na may epekto pa rin ito sa kanya. Hindi ako pwedeng umasa kagad. Ayaw kong umasa. I'm excited to tell you that your baby is finally safe. Masayang sabi ng doktor ni Aliana. Napasinghap si Aliana at maluhaluhang tumingin sa monitor. Kitang-kitang maliit na hugis doon. Mayroong maliit na bagay na pumipintig doon at naririnig na rin nila ang pagpintig ng puso nito. Talaga po? Diyos ko, maraming salamat po. Yes, Mami. But please, kailangan mo pa rin mag-ingat ha? Huwag ka pa rin magkikikilos. Good thing na rin at binigyan ka ng personal nurse mo para umalalay sa'yo. Tumingin ito kay Blake na nakaupo sa tabi ni Aliana. Are you the father? Mr. Saavedra, right? Tumingin si Blake sa doktor. Yes, Doc. Thank you for assuring us. Walang anuman. But I just meet you now. Mukhang sobrang busy talaga ng mga businessman. Yeah. Matipid na ngumiti si Blake. Tumingin si Blake kay Aliana na nakatitig pa rin sa monitor. Napangiti siya noong makita ang labis na kasiyahan sa mga mata nito. Kinuha niyang kamay ng asawa at hahawakan sana yun. Ngunit mabilis na bumitaw si Aliana at pinagsaklob ang mga kamay. Napabuntong hininga na lang si Blake at tumingin din sa kanilang anak. Pagkatapos ng check-up ni Aliana ay kinausap siya ni Blake na doon na lang ulit sa bahay nila tumira. Ngunit hindi pumayag si Aliana at doon lang nagpahatid sa hotel room na inupahan nila. Aliana, I told you I won't go away again. I promise, aning ni Blake. Naupo si Aliana sa kama at huminga ng malalim. Blake, narinig mo naman ang sinabi ng doktor, hindi ba?
Hindi ako pwede sa stress, kaya please, hayaan mo muna ako sa gusto ko, okay? Pero hindi ako mawawala ng pag-asa, Aliana. Gagawin ko lahat para maging maayos tayo ulit. Para maibalik ang dati nating pagsasama. Nag-iwas ng tingin si Aliana. Hindi na siya sumagot sa asawa at minabuti na lang na mahiga. Ayaw niya pa ring umasa rito. Ngunit lumipas ang mga araw, talagang pinatunayan ni Blake ang kanyang sarili. Umuwi na rin sila Aliana sa asyenda matapos ang 2 araw at magmula noon ay hindi na umalis si Blake sa tabi ni Aliana. Nagtataka pa siya dahil hindi ito pumupunta sa kumpanya nito. Lahat ng kailangan at mga hinihiling ni Aliana ay agad nitong ibinibigay. Bakit mo ito ginagawa, Blake? Nagtatakang tanong ni Aliana. Nakatitig siya sa pagkaing hinanda ng asawa. Maglilimang buwan ng kanyang tiyan at malapit na silang pumunta ulit sa Maynila para sa check-up niya. What? Balik tanong ni Blake. Hinihiwa nito ang mga nilutong bacon at tosino para kay Aliana. Sorry, hindi pa ako marunong magluto. Nahihiya naman ako magsabi kay Nanay Mirna. I know they're still mad at me. Ayaw mo ba ng ulam? Bumuntong hininga si Aliana. Bakit hindi ka na bumabalik sa Maynila? Wala ka bang trabaho? Ngumiti si Blake. Kumain ka na habang mainit pa. Sigurado akong gutom na rin si baby. Gusto mo bang subuan kita? Blake, napabugan ng hangin si Aliana. Sumandig siya sa upuan at tumanaw sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko para sa'yo. Bakit mo ba ako nililito? Binaba ni Blake ang hawak na kutsara at tinidor. I understand you, Aliana, pero totoong nararamdaman ko para sa'yo. Naintindihan ko natatakot ka. Wala ka ng tiwala sa akin. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa, Aliana. I love you, my sunshine. Wika ni Blake. Iniikom ni Aliana ang mga labit pilit na pinigilan ng sariling maluha. Nakakainis ka. Alam mo ba yun? Tumango si Blake at tumungo. Hindi ko alam kung paano ko ilulugar ang sarili ko sa'yo. Natatakot ako, Blake, kasi kahit ano man ang gawin ko ay hindi akong nauna dyan sa puso mo. Sabit lang ako sa'yo. Don't say that, Aliana. Hindi ka sabit or what? Ikaw ang asawa ko. Oo, hindi man ikaw ang una kong minahal pero pinapangako ko sa'yo na ikaw nang huli. Sorry kung umalis ako noon. Sorry kung iniwan kita ng anak natin. Alam ko natatakot ka pa rin. Kaya araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na wala ka ng dapat pang ipag-alinlangan pa sa akin. Tuluyan ang napaluha si Aliana. Sa katunayan ay sobrang nasasabik na rin siya sa asawa. Sa araw-araw na nakikita niya ulit ito ay unti-unti na rin lumalambot ang kanyang puso. Kaya naman ay sinubukan niya ulit itong pagbigyan. Muli niyang binuksan ang puso para sa kanyang asawa. Sigurado ka na ba talaga na pinapatawad mo na siya? Hindi pa din makapaniwalang tanong ni Kiray. Masama ang mga titing na binibigay niya kay Blake na katabi lang ni Aliana. Napangiti si Aliana. Kiray, asawa ko pa rin si Blake. And so? Naalala niya ba yun nung makita niya ulit yung ex niya? Mataray na sabi ni Kiray. Napangiwi si Blake. I'm sorry, Kiray. I promise. Hindi na ulit mangyayari yun. Dapat lang. Kasi ako makakalaban mo. Natawa si Mirna. Naku, Kiray. Hayaan mo na nga si Aliana. Ganun talagang mag-asawa. Kahit na may pagkakamali ang isa, patatawarin pa rin dahil nga mag-asawa na sila. Tumingin ito kay Blake. Pero kapag maulit to, malilintikan ka rin sa akin. Napahagikik na si Aliana. Kayo talaga, mukhang hindi na talaga mangyayari yun. Sa inyong dalawa pa lang ay talagang malalagot na ako. Biro ni Blake. Talaga lang, ani ni Kiray. Naku, tama na nga yan, nagugutom na ako. Saway ni Aliana. Sa huli nagkasundo na silang apat, nagtatawanan na sila habang kumakain ng hapunan. Masaya na si Aliana na kahit papano naging maayos ng kanyang pamilya. Pero kagaya nga ng sabi ng iba ay hindi parating masaya. Sa buhay ng mag-asaway palagi may pagsubok. Bakit nga pala hindi ka na bumabalik sa kumpanya niyo, Blake? Tanong ni Aliana. Nasa kama na silang parehas at patulog na. Hinaplos ni Aliana ang tiyan na ngayon ay 6 na buwan na. Natigilan si Blake. You know, Dad, nagalit siya sa akin nung umalis ako at tinanggal ako sa posisyon ko. Ano? Ginawa niya yun? Yes, don't worry. May binuo akong negosyo ngayon. Ngumiti si Blake. Bakit hindi na lang yung winery ang asikasuhin mo para may katulong si Kiray? It's your business, Aliana. Pero hindi ko naman mabubuo yun kung hindi mo ako tinulungan. Napangiti si Blake. Inayos niyang kumot ni Aliana tinalikan sa noo.
I'm okay, sunshine. Tutulungan pa rin kita. Yes, but let me do some on my own, okay? Bumuga ng hangin si Alyana. Sige, ikaw ang bahala. Kakausapin ko na lang si Dad sa susunod. Wag na. Sige na, magpahinga ka na. I love you. Hinalikan ni Blake si Alyana sa labi. I love you too. Pinatay na ni Blake ang ilaw. Ilang oras ang nakalipas ay hindi pa rin makatulog si Alyana. Paikot-ikot na siya sa kama, ngunit ganun pa rin. Kaya naman ay tumayo na lang siya para uminom ng tubig. Pagtingin niya kay Blake ay mahimbing na ang tulog nito. Napangiti siya habang hinihimas ang tiyan. Masaya na siya ngayon dahil nagkaayos na silang dalawa. Nangunot ang noon niya nang makitang umiilaw ang cellphone nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa bedside table nito at kinuha yon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mabasa ang pangalan ni Kendra. Napatingin siya sa asawa na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Bakit siya tumatawag? Tanong ni Alyana sa sarili. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit sa bintana. Namatay saglit ang tawag ngunit nagring ulit yon. Kaya naman sinagot na ito ni Alyana. Blake? Blake, please, come back. Hindi ko kaya. I'm begging you. Umiiyak na sabi ni Kendra sa kabilang linya. Kendra? Ani ni Alyana. Matagal bago nakasagot ang babae sa kabilang linya. Alyana? So talagang bumalik siya sa'yo? Galit na sabi ni Kendra. Mga hayop! Ha? Baka nakakalimutan mo mag-asawa kami ni Blake, Kendra. Wala akong pakialam. Akin si Blake. At kahit wala ng anak namin, akin pa rin siya. Wala na si Travis? Oo. Kaya hindi ako papayag na mawawala rin sa akin ulit si Blake. Sa tingin mo ba, mahal ka talaga niya kaya siya bumalik sa'yo? Hindi, Alyana. Buntis ka lang at namimiss niya ang anak namin kaya siya na sa'yo. Pero kapag manganak ka na, akin lang si Blake. Napalunok si Alyana. Hindi ko alam yung sinasabi mo, Kendra. Pero okay na kami ni Blake. Hinayaan ko na siyang pumunta sa'yo noon. Kaya hayaan mo na rin kami ngayon. And so? Baka hindi mo rin alam. Wala nang manang matatanggap si Blake sa daddy niya. At alam mo ba kung kanino ipinamana lahat ng ari-arian nila? Kanino? Sa dinadala mo. Kaya kung sa tingin mo mahal ka ni Blake kaya siya bumalik sa'yo. You are wrong, Alyana. Hindi ka mamahalin ni Blake dahil sa akin lang siya. Napanganga si Alyana. Nanginginig ang kami na nabitawan niyang cellphone na hawak. Nasa po niyang bibig at agad na paluha. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Naupo si Alyana sa upuan at humaguluhol. Ito na nga bang kanyang kinatatakot. Kaya ayaw niyang muling pagbuksan ng puso kay Blake. Ngayon ay nalaman na niya ang totoo. Ang masakit pa ay kay Kendra niya nalaman na sa anak pala niya ang ipapamana ng lahat na dapat ay kay Blake. Alyana? Naalimpungatan si Blake. Naupo siya at binuksan ng ilaw. Dali-dali siyang lumapit kay Alyana nang makita itong umiiyak. Hey, what's wrong? Akmang nga hawakan ni Blake si Alyana, ngunit iwinaksin itong kanyang kamay. May problema ba? Nag-aalalang tanong niya. Napatingin si Blake sa paa nito at doon nakita ang cellphone niya. Umiilaw pa yun kaya agad niyang kinuha. Nalaki ang mga mata niya noong makita ang pangalan ni Kendra. Agad niya yung pinatay. What did she said to you? Nagpunas ng mga luha si Alyana at humihikbi-hikbi. Bakit hindi siya tanungin mo? I don't want to talk with her anymore. Tinapos ko na kung ano man ang meron sa amin bago ako umalis ng Italy. Ilang sandaling tinitigan ni Alyana ang kanyang asawa. Kitang-kita niyang pagsusumamo sa mga mata nito. Umiling-iling siya. Noong nalaman kong tungkol kay Kendra, umasa ako, Blake. Kasi nakaraan mo na siya eh. Ako nang mahal mo. Sabi mo diba? Tapos nalaman ko rin ang tungkol kay Travis. Umasa pa rin ako, Blake. Umasa ako na kahit na may anak kayo ay ako alam kong selfish ako pero umasa ako eh. Agad na lumapit si Blake kay Alyana. Marahan niyang hinagod ang mga braso nito. Shh, I know. I'm so sorry. Umuwi ako galing sa Italy na umaasang magkakaroon tayo ng maayos na pag-uusap tungkol sa kanya. Pero nagalit ka lang sa akin. Umasa pa rin ako kahit naramdam ko nang silang pinili mo, Blake. Huminga ng malalim si Alyana. Hanggang kailan ba ako aasa at maghihintay sa'yo? Oh, Alyana, hindi mo kailangang maghintay. Ikaw ang pinipili ko, Alyana. Ikaw ang mahal ko. Pero bakit parang hindi ko ramdam, Blake? Pinahid ni Alyana ang kanyang mga luha. Bahagya niyang tinulak ang asawa at umatras. Bakit hanggang ngayon? Nasasaktan pa rin ako. Just please, Alyana. Give me your trust again. Alam kong mahirap yung gawin but
I swear over Travis' dead body, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko at ikaw ang araw-araw kong pinipili. Hindi na magbabago yun. Tumalikod si Aliana, hinagod niyang kanyang tiyan dahil nakaramdam na siya ng kaunting paninigas doon. Totoo ba? Totoo bang ipinamana ni Dad sa magiging anak natin ng lahat? Natigilan si Blake. Yes, it's true. Hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Dad? So, alam mo? Totoo? Yes. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi akala ko alam mo na and I don't want to talk about it. Ayaw kong ibang isipin mo tungkol. Wait, ito bang sinabi sa'yo ni Kendra? Marahang tumango si Aliana. Oo, sabi niya, kaya ka raw narito dahil sa mana mo. Kaya mo lang ako binalikan dahil nga sa magiging anak natin mapupunta ang lahat. Ang sakit, Blake. Bakit mo to nagawa sa akin? What? Napailing-iling si Blake. Aliana, it's not true. Hinawakan niyang balikat ng asawa at marahan itong pinihit paharap sa kanya. Sinapo ni Blake ang pisngi ng asawa at pinunasan ng mga luha nito gamit ang hinlalaki. Aliana, may sunshine. I love you. Ikaw at ang anak natin. I don't care about my inheritance. Wala akong pakialam kung mawala man sa akin ang lahat. Wala akong paki kung ibigay ni Dad sa kung kaninong mana ko. But I am here because I love you and I choose you. Yun ang dahilan at wala nang iba pa. Pagsusumamo ni Blake. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.